Magandang tanghali po sa ating lahat, lalong-lalo na kang King Uwitsi, saka sa lahat ng mga kaparian natin na mga libita. Ito po yung katanungan ko. Ay, sasalaysay ko muna yung naiintindihan ko. Yung ngayong na taon po kasi is ang ginagawa ko sa income ko per week is kinukuhaan ko ng 20%. So pagdating ko po ba ng ikatatlong taon ko na membro ako ng dito sa ating kawan magiging 30% ba sa buong taon ko po ba gagawin na pagkuha ng ika-third tithes ko, kasi magiging 30% na yung makukuha ng income ko kasi sa bawat linggo, at Actually, bro, yun ganito. yung ibibigay ko. Bro, ganito. Ganito, bro. Ganito. Siguro kung mag-ano kayo, mag-set kayo ng topic na puro tungkol lang sa tights kasi hindi natin masasagot. Actually, napakasimple ng ano na yan, ng topic na yan. Pero pare-pareho lang naman ang tinatanong nyo. Ganito yan, yung in-explain kanina na ang second type ay actually savings mo yan. So wag na nating tawaging second type, tawagin na nating personal savings. So what we only have is first type and third type. Kasi yung second type is savings mo. Kahit ang mga Muslim meron yan. Kasi di ba nagtatarget sila na pupunta ng Mecca o yung mga ganon. So nagsiset aside sila. Kahit ang bangko nila, yung Al-Amana Bank, merong special doon, savings na ang inihuhulog ng mga Muslim doon is para sa purpose na yan. So that is your money. Actually, hindi mo yan ibibigay sa congregation. That is your personal money. So wag na nating pag-usapan ang second tithe. Ang sinabi lang ng second tithe is magkano ang dapat mong itabi para sa iyong sarili. Yan po ang second tithe. So hindi ko na i-discuss yan kasi sinabi na nga na 10%. Ngayon, ang first tithe and third tithe ganito. Ang recording ng ating first tithe is every year. Lahat naman yan every year. Kaso, ang third tithe is kinocompute yan every 3 years. Yung income mo kada 3 taon. So, 2020, hindi ka mag-compute ng kunwari, ng third tithe mo. 2021, hindi kasali yon. Yung income mo sa pangatlong taon, yun ang kukumputan mo ng third tithe. So ngayon, mahihirapan tayo niyan kasi hindi pare-pareho yung kita natin. So kinompute natin, yung 10% ng pangatlong taon, hinati natin sa 3 taon. So, 3.33 ang kinalabasan. So kung gamitin mo yung sa buwan-buwan, ganun pa rin, 3.33 yan. Kasi yearly, in-adjust lang natin sa monthly. So kung ikaw ay nagtatabi ng 13.33%, so sabi natin 14% na para hindi kayo mahirapan mag-compute. O, na-cover mo na ang para sa kada ikatlong taon kung magbibigay ka ng 4% at saka isang 10%. O, covered mo na yon monthly. O kung ano man ang dumating sa'yo, kung hindi man regular ang kita mo, basta lagi mong specify, itong 10% para ito sa first tithe ko. Itong 4% para ito sa aking third tithe. So wala ka nang iisipin na, ay nagbigay ba ako ng year 2020, 2021, 22, ay magbibigay pa ako. Makakalimutan nyo yan eh. Kaya in-adjust na natin yan na mas madali ninyo, nakaka-advance hulog-hulog na kayo. Kasi ang problema niyan, kung hindi kayo i-adjust na magpapauna na kayo ng unti-unti, pagdating ng ikatlong taon, ang laki ng bubunuin ninyo. Yun po yun. So, I explained that long time ago. Ewan ko kung na-discuss, pero alam ko, inisa-isa ni Priest June, bawat chapter, in-explain yan. So, itong sa tithes na to, pag-usapan nyo na lang ito on the chapter level, mag-invite kayo ng priest
para maklaro sa inyo na ma-address yung kada sitwasyon. Ganito ang sitwasyon namin, paano ganito sa akin? Kasi kung ngayon hindi natin yan ma-address. Kasi kailangan matutunan nyo paano mag-compute. Kailangan nyo ng calculator dyan. Okay po. Yun lang po. Maliwanag po. Maraming salamat po, mahal na hari. Mga kapatid na Marjan, maliwanag na po. Yung mga kapatid, yung sa FB Live po natin na may mga katanungan tungkol po dyan sa ties, narinig nyo po ang ating mahal na hari. Tinatawagan natin po ang ating mga zone leaders at saka mga chapter coordinators. So, na-discuss na po ito, so pag-usapan nyo po sa inyong chapter lahat po at mag-invite po tayo ng priest na makapagpaliwanag o kung gusto nyo po magpa-schedule po tayo kay Priest June Moneda, yung atin pong National Treasurer. Okay po mga kapatid, maraming salamat po. Most of the questions kasi is about that sa FB Live. So mga kapatid, pakitawagan, coordinate with your chapter coordinators po. Ngayon po, mahal na hari, may tanong po dito, Priest Rodeline or anyone from the priesthood. Ang sabi niya lang po dito, medyo sabi niya, kasi yung sa kanya, yung source, may pinapaupahan po siyang apartment at saka yung capital is 100,000. Ngayon, ang paupa po niya is 2,000 per month. So ngayon, the question niya, saan ko ba kukunin ang aking tithes? After na po mabayaran yung investment niya, doon na po ba siya mag-uumpisang mag-tithes? Yes. Okay. Kasi technically wala pa siyang income eh. 100,000 ininvest niya. Ang tanong, ito ang tanong, nabawi niya na ba ang 100,000 niya? Di ba hindi pa? Yes po. Ilang taon niya yan bubunuin sa 2,000? Oh, ang 100,000 ipagpalagay natin na 2,000, it would take you 50 months. So that is almost 5 years. Correct? So ibig bang sabihin na hintayin mo ang 5 years, mabuo mo ang ang 100,000? Hindi. Ganito ang gawin nyo. Ilista ninyo yung binibigay ninyong tithes, out of it, pwede na kayo mag-unti-unti, ilista nyo yung i-charge ninyo para sa para sa puhunan ninyo. So halimbawa, yung 2,000 ang paupa mo, yung 1,500, i-declare ko ito pambayad sa sa aking puhunan na 100,000 kung inutangan mo man yun, o 1,500, ibabawas mo doon sa 100,000 and so on hanggang sa maubos yun. So, yung 500, pwede mong i-declare as your income. So, sa 500 ka, kukuha ng tithes. Ganun po ang mangyayari niyan. Okay, maraming salamat po. Mahal na hari, may similar question po kanina na i-send from the FB Live. Tungkol po yung sa utang daw yung investment niya. So, naisagot na po kapatid ang inyong katanungan. Okay, other questions about tithes, please coordinate with your chapter coordinators. Okay, kailan po kayo magbibigay? Lahat po yan. At saka yung yung PPT ni Priest kanina, nandun din po yung explanation. Kailan, magkano. Okay, at saka para saan po yan. Okay. Mayroon pa po ba? Kanina nakita ko si Sis Marilu ng Hong Kong na nag-raise hand. Sis, may katanungan po ba kayo? Hello, magandang umaga, happy Sabbath, mahal na hari, sa aming mga priest, kay Sis Lilet at sa lahat po, happy Sabbath. Ano po yung katanungan ko po kasi, nasagot na kaya pero sabihin ko pa rin yung katanungan ko po kanina, second tithe din po. Nagkakasala po ba ako kung yung second tithes? Kasi may pangangailangang importante sa pamilya. Parang naitulong ko po muna. Parang ganun po yung tanong ko po. Utang mo yun sa sarili mo. So hindi po pagkakasala po yun, mahal na hari. Parang po.
Hindi, pinalitan mo naman basta palitan mo within the year. Kasi ang reckoning natin per year. Kasi kung next year mo papalitan yan, magpapatong ka na dyan ng 1/5. Oh. Ano, bawa, ang due ninyo, halimbawa, yung tithes mo, supposedly, itong taon na to, 100,000. O kunwari, ganun. Para lang madali intindihin. Para 100,000 for this year. Sabi mo, 70,000 lang muna ang ibibigay ko, gipit ako eh. So, in-adjust mo. Is na sabihin natin 10,000 a month ka per month 10,000, 7,000, 7,000 lang. So, per month may utang ka na 3,000. So, next year, pagbabayaran mo na yan, maglalagay ka ng 1/5 doon sa value ng 3,000 na utang mo. Pero kung pagdating ng December, ay bonus ko ngayon o ibayad ko na ito lahat 36,000 doon sa mga kulang ko, edi wala kayong ipapatong na na 1/5 kasi within the year. Pero kung next year ko na babayaran, doon na lang ako babawi, maglalagay ka ng kasi parang inutang mo muna ang tithes mo. Utang muna, utang muna. O kung kunwari 100,000, pass muna ako ngayong taon na to, gipit ako eh. Hindi talaga muna ako magbibigay. 0,0,0,0,0. 12 months, 0,0,0,0,0. So, paano yung, kunwari, ang monthly mo is, sa ating computation natin, dapat sana sa isang taon nakapagbigay ka ng 100,000. Inutang mo lahat eh. Utang muna, pass muna. O pagpasok ng 2023, o magkano babayaran mo? Hindi 100,000. Dadagdagan mo ng 1/5. Magiging 120,000 yun. Over and above yung tithes mo para sa taon ng 2023. Kaya hanggat maaari, huwag natin utangin. Kasi pag ka, hindi, kung uutangin mo, pinalitan mo naman kaagad eh. Wala namang problema doon kasi may provision naman talaga niyan na kung hindi ka makakapagbigay kasi kailangan mo ang pera, inutang mo muna sa itong buwan na to, July, dapat ang tithes ko sa iyo ay 1,000 eh. Di mo na ako makakapagbigay, magti-tuition ako eh. O pagpasok ng August, binigay mo ang 10,000 plus yung due mo for August. O meron bang pagkakasala? Wala. Huwag mo nang patatapusan ng year. So, ang year reckoning po natin dito is I'm talking about the Abib. Bago ang Abib, natin, yung Abib 1 natin, yung new moon na may green ears. O di ba nagre-reckoning na tayo doon. O bago dumating yun, ibigay mo lahat. Di wala kang problema. Wala ka namang utang talaga kasi yearly talaga ang computation yan. Salamat po. Sa kasagutan, maliwanag po, Mahal na Hari. Salamat po. Okay, thank you po, Sis Marilu. Ngayon, kapatid naman natin from Hong Kong, si Sis Grace po. Sis Grace, yung katanungan nyo po. Sis Grace, paki-open cam po. Mahal na Hari, mayroon din po akong itatanong regarding po dito sa kasi po, ako yung nagbabayad ng taxation ko dito every year. Ngayon, napasubra yung aking binayad nitong tax ko. Pero ako na may nagbibigay ng aking first tithe, mayroon akong nakalaan ng aking second tithe at saka third tithe ko. Ang tanong ko ngayon, yung pong rebate na ibinalik sa akin ng government, taxable, magsa-tithe din po ba ako doon? Tax refund ang tawag doon, di ba? Napasubra ang bayad. Rebate, refund. Kunan mo yun. Kunan mo yun. So, bali, 10% tithe din po yun. Oo. Teka lang. Nung ikaw ba ay nagbayad ng tax mo, nung ikaw ba ay nagbayad ng tax mo, naiawas mo na ba ang tithes? Kasi kung naiawas mo ng tithes, na-tithes mo na yun. Ay, opo.
bayad, ano ko po, naiawas ko na po lahat yung yung tithes ko. Every single month po yan. Hindi po ako nagliliban. Ayaw ko Na kasi bago ka bayad ng tax mo. So ibig sabihin, Opo. binawas mo ng tithes, yung buong income mo, kinaltasan mo na ng tithes at saka ka nagbayad ng tax mo. Opo. Ay, wala ka nang babayarang tithes. Wala na. Na-tithes na eh. Kasama na siya sa computation noon eh. Parang Okay ganito. po, okay po. Kunwari, sis, ang 100,000 yun ang kinita mo. O, nag-compute ka. Nung na-compute mo na, sabi mo, ay, may net ako na 90,000. So, nagbigay ka ng 9,000. Ang natira is 81,000. Mula sa 81,000, doon mo kinuha ang pinangbayad mo sa tax. O, ibig sabihin, natanggalan na ng tithes yun. Napasobra ka ng bayad ng tax mo, ibinalik sa'yo, hindi ka na magta-tithes. Kasi nakuha mo na ng tithes yun, ibinalik lang naman ng gobyerno sa'yo kasi napasobra ka eh. Kasi ba galing siya sa 81,000, 100,000, binawas mo ang 10,000 para sa tax mo, kunwari. Dapat pala, 5,000 lang ang tax mo, hindi 10,000. Oh. So, ibig sabihin, nabawasan na ng tithes yun bago ka nagbayad. Pero kung nagbayad ka ng tax, hindi pa natatanggal ang tithes, ay titable yun. So sa mga nakikinig, klarado lang ha. Kunwari, ang kinita ni Sis Grace is 100,000. Sa 100,000 na yun, sabi ni Sis Grace, ay nako, hindi ko na ibabawas sa mga expenses ko dito, magbigay ako gross. 10,000, i-tithes ko na. So may natira siyang 90,000. So ibig sabihin, yung 90,000 na yun, na-tithes na yun. Nakuhaan na ng tithes yun. O yung 90,000, binigay niya ang 50,000 sa tax niya, binayad sa gobyerno. Ay, sobra pala. Ibinalik sa kanyang 50,000. Magta-tithes ba siya ulit? Hindi. Kasi bago niya ibinigay doon sa gobyerno, nag-tithes na siya. Nakargahan niya, nabawasan na yun ng tithes. Nakuha niyo po, mga kapatid. Ganyan lang yan. Importante, alam niyo yung pinakawalan ninyo kung na-tithes na ba yun o hindi. Kunwari, ganito. Sa lupa naman, kunwari, 1 million. Inutangan ang 1 million. Inutang ni Sis Grace. Umutang siya sa Bombay doon sa Hong Kong. Ewan ko kung may Bombay ba dyan, sis. Basta kunwari, ganun. Nangutang si Sis Grace ng 1 million sa Bombay. Ipinili niya ng lupa. Sabi ni Sis Grace, ayokong maging problema ito ng anak ko later on. Baka hindi magbayad ng tithes pag binenta niya itong lupa. So sige, yung 1 million, nagbigay na siya ng 10% advance tithes. Tithes na yan ha, bigay ko na. So nakabili siya ng lupa. Binenta ang lupa ngayon. Remember, magkano ang binawas sa 1 million? 100,000. So 900,000 lang. Yun, pinagkasya niya, bumili siya ng lupa worth 900,000. Tama. Ngayon, after 1 month, ayoko na ng lupa na to. Ibebenta ko ito. Dumating sa kanya 900,000. Magta-tithes ba siya? Out of the 900,000, magta-tithes ba siya? Bakit wala nang nakasagot? Hindi naintindihan ang sinasabi ko. Ulitin Hindi na ko. po. Nangutang si Sis Grace sa Bombay. 1 million. Sabi ni Sis Grace, gusto ko, kasi ito, ibibili ko ng lupa. Gusto ko, wala nang problema sa lupa na yan. 1 million yun. Tinanggal ni Sis Grace ang 100,000. Binigay na tithes. Tapos yung natirang 900,000, ibinili niya ngayon ng lupa. Ngayon, after a month, sabi niya, ayoko pala nitong lupa na to, ibenta ko. Binenta niya ng 900,000. Sige, balik sa kanya ang 900,000. Magta-tithes ba siya doon sa 900,000? Sana po. Hindi na, dahil i-advance niya na ang tithes noon. Correct, di ba? Hindi pa nga kumikita ang lupa niya, nag-tithes na siya eh. So hindi na siya magta-tithes doon. Paano kung yung 900,000 na lupa, binenta ni Sis Grace ngayon? Nabenta niya ng
naibenta niya ng 1 million buo. Magkano ang tithes niya? 10K. 10K. Di ba? 10,000. Oo, 10,000. Paano yan? Nagbayad pala siya sa abogado, nagbayad siya ng amilyar, nagbayad siya ng ganito, dami niyang expense. In such a way, nung kinumpute niya, yung 900,000, ginastosan niya pa ng 100,000 para sa gastos. Noong binibili niya ang lupa, nagpa-survey pa siya. Nagastos niya 100,000 din. Nabenta niya ang lupa, 1 million. May tithes pa siyang babayaran. Wala po. Wala, kasi wala siyang kinita. 'Di ba? 900,000 bilhin niya ng lupa, ginastusan niya ng 50,000 sa survey, 50,000 sa titulo. So ibig sabihin 1 million pa rin ang puhunan niya. Nabinta niya 1 million. May tithes ba? Wala. Wala. Kasi ang 900,000 nauna na ang tithes. Yung 900, nag-tithes na siya nung inutang niya sa Bombay. Tapos naibenta niya 1 million. May 100,000 supposedly nakita. Naalala niyo, naku, nagbayad pala ako ng 50,000 nito sa survey, sa patitulo. Kinumpute niya 100,000 na gastos. So bali wala yung ipinatong niyang 100,000. Wala siyang kinita May tithes ba? Wala. Nakuha nyo? Same thing. Bumili ka ng kamote. Isang sako. Naku, yung kamote na yan, bulok na. Dapat naintindihan nyo na kasi tagal-tagal na ng kamote na explanation ko na yan Bumili kayo ng isang sakong kamote. Halagang 1,000. Gumastos kayo ng pamasahe. 500 pamasahe pa lang. Pahinante 500. Correct. So 2,000 ang puhunan nyo sa isang sakong kamote. Tama? Nung binenta mo na, naibenta mo ng 2,000. May tithes ka ba? Wala po. Walang tithes kasi wala kang kinita, break even bakit? Anong definition ng tithes? From your increase. Yun. Bumili ka ng gold, alahas. Nabili mo 20,000. Nag-appreciate ang gold. Nabenta mo 25,000. Saan ka magta-tithes? Increase. Sa increase. Magkano ang increase? 20,000 mo binili, nabenta mo 25,000. Magkano ang increase? 5K po. 5K. Magkano ang tithes mo? 500. 500. 500. Anong mahirap dyan? Mabigat ba? Hindi. Kasi ang aba, kung wala kang kinita, hindi ka hahanapan. Hindi naman tayo kagaya ng mga sekta-sekta relihiyon dyan. May kinita o wala, basta may pumasok na pera sa'yo, kakaltasan nila. Hindi ganon ang pagpapatupad ng tithes. Kaya hindi tayo mukhang pera. Sakto lang tayo sa pagpapatupad natin ng tamang tithes. May tanong pa? May tanong pa po, mahal na hari dito. Okay, ang oras po natin ngayon mga kapatid, just for our awareness, is 1:09 na po ng hapon sa Ophir. Okay.